The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakipagkaibigan sa isang bagong lipat na kapitbahay. Kung saan sinasabing isa itong aswang na nagbibigay ng kakaibang mga regalo. Isa sa mga kilalang paniniwala ay mas maganda daw na may kapitbahay kang aswang dahil hindi ka daw nito sasaktan. Nasa iba daw kadalasan ito humahanap ng mabibiktima. Ako si Sarah at nag-umpisa ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Sa probinsya pa ako nakatira nun at mag-isang namumuhay ng ilang buwan dahil sumampa sa barko ang aking asawa. Sa una ay malungkot ako dahil hindi ako sanay mag-isa. Ngunit isang araw ay may kumatok sa aking pinto at nagpakilalang bago kong kapitbahay. Nagpakilala siya bilang Angela at napansin kong mabait ang pakikitungo niya sa akin. Dahil probinsya ay medyo malayo ang kanyang bahay sa amin, ngunit siya ang pinakamalapit na tirahan sa akin. Nagulat ako dahil sa unang pagkikita namin ay may regalo siya agad sa akin. Sa una ay nahihiya ako, ngunit naisipan kong makisama kaya hindi na ako tumanggi. Ilang araw ang dumaan at hindi ko binuksan ang regalo. Ngunit tuwing namamalengke ako ay si Angela ang usap-usapan sa amin kaya nagtaka ako kung ano ang regalo niya. Isang kwintas na may mga simbolo na tila agimat ang laman nito. Dun ko naisip na baka gusto niya akong magsuot ng proteksyon para sa bali-balitang aswang di umano umaaligid. Hindi ko inaasahan na si Angela pala ang pinaghihinalaan ng aming bayan. Simula daw kasi nung dumating ito sa aming baryo ay may mga nakakahilakbot na pangyayari ang bumalot sa aming lugar. May mga hayop daw ang nagsimatayan at mga matatandang biglang nagkakasakit. Higit sa lahat ay may babaeng natagpuang patay. Sa gubat daw nakita ang katawan nito at nakahandusay di umano sa sarili niyang dugo. Puno daw ng mga kagat ang katawan nito na hugis ngipin ng tao na may matalim na pangil. Ang nakakatakot pa ay ang huli daw nakitang kasama nito ay si Angela. Dun ko naisip na maaaring totoo nga ang bali-balita na si Angela ay isang aswang. Napapansin ko din kasi na tuwing gabi ito lumalabas at tila hindi siya takot mag-isa. Lagi akong may naririnig na baboy ramo o kaya alulong ng aso banda sa kanyang bahay tuwing hating gabi. Mabuti na lang ay sinisigurado kong nakasara maigi ang aking bahay, lalo na kapag gabi. Lumipas ang ilang mga araw at naisipan kong umiwas na lang kay Angela. Sakto lang din naman na tila tulog ito kapag umaga. Kaya naman nagtaka ako nang kumatok ito isang araw. Nagulat ako dahil tanghaling tapat siya bumisita sa bahay at humihingi ng mantika. Maayos ko naman siyang inabutan at nangamusta na din ako sa kanya. Nagulat ako dahil mabait naman siya sa akin at tila hindi naman niya kayang manakit ng tao. Nakakatuwang nag-abot ulit siya sa akin ng isang regalo. Binili niya na lagi ko daw iyon dalhin bilang proteksyon. Pagkaalis niya ay napaisip ako na kung siya nga ay isang aswang ay hindi niya ako bibigyan ng mga regalo kung saan makakapagprotekta sa akin. Pagbukas ko
ay isa itong kakaibang langis na tila may buto ng hayop sa loob. Dun ko naisip na baka totoo ang sabi-sabi na hindi ka sasaktan ng kapitbahay na aswang. Gayunpaman, lalong dumami ang mga kababalaghan at katatakutan sa aming bayan. May mga hayop daw na nawawala at nakikitang lasog-lasog ang katawan. May mga bata naman daw na nakakakita ng hugis ng babae na dumudungaw sa kanilang mga bintana na tila kamuka ni Angela. Lumala ang tsismis nang may natagpo ang katawan ng lalaki sa bukid. Wakwak daw ang katawan nito at nahiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Ang lalaking iyon ay ang bahay na sumunod sa tirahan ni Angela. Dun ko naisipan na humingi ng tulong sa aking kakilalang albularyo na si Mang Gimo at pinakita ko sa kanya ang mga regalo ni Angela. Sinabi sa akin ni Mang Gimo na hindi proteksyon ang maibibigay ng mga regalo ng aswang. Ang agimat at langis daw ay ang mga paraan kung paano ako maaamoy ng aswang para ako ang susunod na mabiktima nito. Binalaan ako ni Mang Gimo na ako ay mag-ingat. Nanginginig ako sa takot at hindi makapaniwalang mali pala ang pamahiin at hindi talaga dapat pagkatiwalaan ang isang aswang. Agad na pinatapon sa akin ni Mang Gimo ang mga regalo at nagmadaling mag-empake para makaalis, ngunit inabot na ako ng gabi. Biglang dumungaw sa aking bintana si Angela at galit na galit dahil tinapon ko ang mga regalo niya. Bigla siyang nagbagong anyo sa isang nakakatakot na aswang at tila papasukin ako sa loob ng aking bahay. Agad ko siyang sinabuyan ng asin at tumakbo palabas. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa bayan para humingi ng tulong. Nagsasaboy din ako ng asin sa aking likuran para hindi agad makalapit si Angela sa akin. Mabuti ay may mga nasalubong akong tao at agad akong pinatuloy sa kanilang mga bahay. Simula nun ay bigla na lang naglaho si Angela sa aming bayan. Hinalughog ang kanyang bahay at hindi na siya nakita pa. Simula nun ay naisipan kong lumipat na ng tirahan sa mas mataong lugar hanggang sa lumuwas na kami ng aking asawa sa Maynila. Naging leksyon na sa akin iyon na kilalanin muna maigi ang kapitbahay at kung sino mang bagong tao na dadating sa aking buhay. Na hindi porket nagpapakita sila ng maganda ay mabuti na agad sila. Dahil minsan ay may masama palang intensyon ang regalo ng aswang.